Kadalasang iniiwasan ng mga dikya sa peligro dala ng mga ito. Mga idol, kuha kaming Pero ang dalawang lalaki sa video, caught on cam, na may dalang mga buhay na dikya. Pero hindi pa sila nakontento dahil maya-maya pa. Abay nilang taanan nila ito. Jellyfish mukbang ang atake. Cute mang tignan ng mga dikya, pwede rin daw itong makasakit at makamatay. Patay ang 5 taong gulang na bata matapos umanong madikitan ng dikya. Patay ang isang babae sa Cebu matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish. No? Parang gulaman yung... Nakaligtas pa ang dalawang lalaki sa kamandag ng dikya. Ang mga kalsada nagkaputik-putik. Maging mga tao, hayop at halaman nabalot ng dumi. Ang buong kapaligiran tila ba nagkaroon ng color filter. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng buwan, pero dalawang pagputok ng bulkan ang ating nasaksihan. Habang ang iba, mahimbing pa natutulog ng dakong alas 6 ng umaga noong December 3, 2024. May kakaibang gumising sa mga kapuso natin sa Batangas. Ang Bulkang Taal kasi nagkaroon ng pagsabog. Isang bagay na tiyak na kinakatakutang mangyari ng mga residente doon at sa mga kalapit na lugar. Pagkataas talaga ng mga ash clouds dito, ito isang phreatomagmatic eruption o yung steam at yung init ng magma ang naglalabas ng mga pillar ng smoke na ganito. Ang nangyari, na-live pa ni Melvin sa kanyang social media account na umabot na sa magiging 4 million plays at more than 30,000 shares. Hi Melvin, kamusta? Hello po, Kuya Kim. Magandang hapon po. Ano naging pakiramdam mo nung kinukuha mo yung video ng Taal habang sumasabog? Yung time pong yun, ihahatid ko po yung anak ko sa school. Noong siguro mga 20 meters away lang po ako sa bahay. Kasi po mataas po yung lugar ng bahay namin, palusong na po kami, nakita ko ang bulkan, parang may kakaiba. Bumalik po agad ako dito sa bahay. And then kinuha ko po yung cellphone ko, nag-live po ako para makita ng iba. Ayun po, nakita po namin na sumasabog na may itim na usok na napakalakas. Okay, mag-ingat kayo dyan, ha? Opo, thank you. Maraming salamat, Melvin. Thank you. Opo, thank you po. So katulad po ng June 3, 2024, eruption yung nangyari pong pagputok kanina, ngunit ito po ay mas malakas. Bakit ka magkakasamang maglakad ng mga patong ito? Jellyfish mukbang ang atake. Kabangha-bangha at kahanga-hanga. Pinusuan, shinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Kuya Kim, ang dami mong alam! Dami mong alam, Kuya Kim! Umani ng 5 million views ang video ng isang lalaking pinapak ang sandabakbak ng mga dikya at sinausaw lang niya sa suka. Ang dikya o jellyfish ay may malagulaman na consistency. Ligtas ka bang mukbangin ng mga ito? May isang bibi akong nakita, hindi lang pala isa, 1,000 pala. Mahihiya ang Shibuya Crossing sa sama-samang pagtawid sa kalsada ng sandamukan ng mga bibi. At dahil dyan, 2.9 million views na din ang kumendeng kasabay nila. Bakit nga magkakasamang maglakad mga patong ito? Nitong nakaraang linggo, bago pa mag-viral ang mga post tungkol sa cheating at martial law, nauna nang nagpasabog ang Bulkang Taal. As in, literal na nagpasabog na makapal at maitim na usok. So katulad po ng June 3, 2024, eruption yung nangyari pong pagputok kanina, ngunit ito po ay mas malakas. Ang nangyaring pagsabog is raw minor phreatomagmatic eruption ayon sa PHIVOLCS. Itong pagsabog dumula sa nainitang tubig sa ilalim ng lupa, sanhi ng magma at iba pang volcanic deposits.
Ang usok o plume kung tawagin na galing sa eruption ay umabot sa 600 meters at umakyat pa ng 2,800 meters sa palibot ng Taal Volcanic Island. Kapuso, anong gagawin nyo kapag may pumutok na bulkan na malapit sa inyo? Tatago po sa lamesa. Tatakbo po ako. Kailangan po mag-evacuate. Noong 1800s, hindi pa Taal ang tawag kundi Bombo o Bombon. Napalitan ito ng Taal dahil sa isang puno na tumutubo sa baybayin ng Bonbon Lake na kung tawagin ay Taalan Tree. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo mula nung Taal eruption. Sumunod naman ito December 9, dakong alas 3 ng hapon. Ang Canlaon Volcano sa Negros Occidental. Meron po tayong naganap na pagputok na lumikha po ng isang eruption plume. Ito po ay nakabaluktot papunta ng west-southwest. Kung makikita po natin, meron pong dumaloy, no, na current. No? O, ito po yung tinatawag natin pyroclastic density current. Ito yung pinakamapanganib na volcanic hazard. Tumagal ang pagputok ng halos 4 na minuto. Nagdulot ng ashfall sa ilang syudad at munisipalidad sa Negros Occidental, Iloilo, Antique at Guimaras. Paalala sa mga kapuso nating higit na apektado ng nasabing pagsabog. Kung kakayanin, manatili lang sa loob ng bahay. At magsara ng mga bintana. Kung kinakailangan lumabas, mabuti magsuot ng protective mask tulad ng N95 para hindi malanghap ang ashes. Iwasan din ang pagbukas ng makina ng sasakyan at pagmamaneho sa mga lugar na may heavy ashfall. At dapat, alerto sa mga update mula sa mga eksperto. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan ng kooperasyon mula sa lahat. Dahil ang galit ng bulkan kayang malagpasan ng tao basta't may tamang pagpaplano. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Bakit kaya magkakasamang maglakad ang mga patong ito? Jellyfish mukbang ang atake. Naaliw ang mga netizens sa viral video nito ng mga pato. Trip sila. We're all in this together kasi ang boto nila sa pagtawid sa kalsada. Ang mga motorista very patient naman sa paghintay. Ang viral video na to, umandirit papuntang 2.9 million views. Bakit kaya magkakasamang maglakad mga patong ito? Ang mga bibing kumending-kending at kumiliti ng views sa mga netizens. Dito pala matatagpuan sa Bustos, Bulacan. And the scene on video, close na close talaga sila. Trip sila. Ayon sa uploader ng video na si Red Ronquillo, pabiyahe raw siya pabaliwag nung araw na yon at bigla silang mahituin ng ilang lalaki. Akala ko kung anong meron. Tinignan ko yung paligid, wala namang kahit ano. Si kuya lang na nagpa-stop. Tapos maya-maya nakita ko, may pangapatawid pala na grupo ng itik. Para silang bata na ginaguide nila kuya na patawid ng kalsada. Ang nakapurang lalaki na nagpapastol sa kanila ay si Peter de la Cruz, 48 years old. Pinapastol daw niya mga itik na ito para makahanap ng bagong kakainan. Bali, 4 na bats po yun kasi hindi po pwedeng yakit ng biglaan po ng maramihan. Kasi mas matagal po magiging traffic. 15 years old pa lamang daw siya ay nagpapastol na siya ng mga itik para sa kanyang pamilya. Pagka umaga po, pagkayari po namin yung magkape, lalabas po namin sa bukid, pakakainin po namin sa palayan para makakain ng susu sa kapalay. Bibe, pato at itik. Naguguluhan din ba kayo kung anong pagkakaiba ng mga salitang ito?
Ang bibe ay ang playful at casual term ng any form of duck. Ang pato naman ang formal term ng duck, ginagamit sa standard at formal context. Habang ang itik, tinutukoy nito mga native at farm ducks na mostly ginagamit for farming and culinary context. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Pero nakatutuwang tanong, saan ba galing ang mga bibing ito? Pauwi na ba sila? Ang lagpas 1,000 bibe na nahuli kam sa video ay galing pa sa Kutkut, Bulilan. Nagmamarcha sila panipat naman sa makinabang Baliwag, Bulacan para dito naman sila sumimot ng mga hindi pa naaning panay. Pinapastol daw niya mga itik sa mga pwedeng makainan na palayan dahil kung bibili pa sila ng feeds ay siguradong mas magastos. Ang mga itik na ito nagsisilbi na ring natural pest control. Yung pong pagpapastol, hindi lang po doon sa para makatipid kami sa pakain. Nandun na rin po yung para po makain po yung mga kuhol na naninira sa mga palayan po. Saka po yung mga insekto na nasa lupa po. Nakakatulong din sila pagyamanin ng mga lupa sa tulong ng pagtapak nila dito. At ang pagtawid sa kalsada, normal naman daw nilang ginagawa kung hindi naman malayo ang susunod nilang lilipatan. Para makatipid kami sa gastusin sa tracking. May mga tumatawid na bibe. Hulaan nyo kung ilan yung bibe na yan. Pagka yung pinakamalapit na hula, may premyo. Mga 2,100. 2,100? Sigurado ka? Oh, final decision na. Final decision? Hindi pwede baguhin? Hindi ka ilan? 300. 300? Ba't mo nasabi 300? Kasi base sa ano eh, yung kumbaga, yung ano niya, yung dami niya at na sila nasasakop na lugar at saka yung laki ng bibi. Ba't mo nasabing 2,100? Tingin ko kasi sobrang dami pero sa nagtakbuhan na, kunti lang po lang. So, babaguhin mo? Oo, bagawin ko. Siguro mga 500. Ang tamang bilang ng bibing ito ay... Yung pong unang batch po na yon, 2,100 po. 2,100. Tama ka nung una. Ba't mo pinalitan? Mga 2,100. Galing mo, Brad! Pintrip sila. Ang paglalakad ng sama-sama ng mga pato nakakatulong para sa kanilang seguridad. Kapag sama-sama, mas maraming mga mata ang nakakakita sa mga predator pag sila'y paparating. Pangalawa, sa migration, kung saan papunta ang leader, doon susunod ang lahat. Talaga namang walang iwanan ang mga bibe. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Iroiro shitteru ne, Kuya Kim. Jellyfish mukbang ang atake. Kadalasang iniiwasan ng mga tikya sa peligro dala ng mga ito. Mga idol, kuha kaming Pero ang dalawang lalaki sa video, caught on cam, na may dalang mga buhay na dikya. Pero hindi pa sila nakontento dahil maya-maya pa. Abay nilang taanan nila ito. Jellyfish mukbang ang atake. Cute mang tignan ng mga dikya, pwede rin daw itong makasakit at makamatay. Patay ang 5 taong gulang na bata matapos umanong madikitan ng dikya. Patay ang isang babae sa Cebu matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish. No? parang gulaman yung... Nakaligtas pa ang 2 lalaki sa kamandag ng dikya. Dito sa Bataan, nahanap namin ng vlogger na tubong samar na si alias Boy Tibay. Pumunta lang po ako dito para maghanap buhay. Maghanap ng... Ito na nakapasok ako ngayon sa construction. Kung anong tibay ng hollow blocks na ito, ganyan din daw ang tibay ng kanya sikmura. Kung ano-ano raw kasi ang kinakain nitong si Boy Tibay para sa mga online content. Kumakain tayo ng hollow blocks, chili paste, saka apoy. Ang ilan sa kanyang videos talagang pinaghandaan niya. Pero ang kanyang jellyfish mukbang video, wala raw sa kanyang plano. Nangunguha ko ng alimango noon, yung apa. Ngayon may nakita tayong jellyfish. Naisipan ko na i-content.
Sa comment section ng video ni Boy Tibay, marami nagtataka kung bakit tila hindi man lang siya nasaktan. Ang problema nito pagka-allergic ka eh. Kahit na yung mga nematocyst nito ay nandun sa mga galamay, may mga stinging cells pa rin ito sa ibabaw eh. Pagka ikaw ay allergic, pwede mo ikamatay ito. Delikado to. Aside from allergies, meron din tayo ng mga poisonous jellyfish na from the allergies pa lang and plus tong poisonous pa, baka maka-affect sa ating mga nervous system, sa ating mga health. Kaya mag-alala mga idol na wala naman tayo naramdaman doon na sumama yung katawan natin. Kung si Boy Tibay ay nakaraos ng ligtas, ganoon din kaya ang kanyang mga kasamahan? Kasama ko po doon si Rex TV, isang vlogger din po siya. Follow to follow po sana kami. Kulab. Bago sagutin yan, mabuting alamin muna natin ang iba't ibang klase ng dikya. Ang box jellyfish o salabay kung tawagin sa atin ang isa sa pinakamakamandag na uri ng jellyfish. Karaniwang ang mga klase ng dikya na ito ang dahilan sa pagkakaospital ng ilan o maging pagkamatay. Pero ang dikya sa video ni Boy Tibay, itong white spotted jellyfish na kilala bilang stingless naman. Pagkabat notorious ang jellyfish sa kakayahan nilang manakit, may mga species naman na safe kainin. Sa katunayan, may ilang mga lugar sa Southeast Asia na naniniwala meron itong mga health benefits kapag kinain. Pero ang paniniwala na yan, wala pang proven study hanggang ngayon. Dami mo alam, Kuya Kim! Balikan naman natin si Rex TV. Kamusta kaya siya matapos ang kanyang pagmumukbang? Wala po siyang naramdaman na kinasama ng tiyan niya. Normal din po kainin. Familiar ba kayo sa trend na we listen and we don't judge? We listen and we don't judge. Minsan, kapag sinasabi mo, tinatanong mo ko kung naligo na ako. Sasabihin ko oo, pero hindi talaga ako naligo. Ay, sabi mo half-bath lang. Tara, gawin natin. Pwede kang may sabihin sa akin, kahit nakakaya, hindi kita husgahan, hindi ako magja-judge. O, tanong ha, tapang ka? Sige ho. Ano ang pinakamatinding nakain mo na hindi mo nakakainin kahit kailan? Wet ng manok. Wet ng manok? Eh, kinakain ko palagi, masarap kaya yun? Ewan ko, basta parang iba yung lasa niyo sa akin. Hindi mo type. Hindi mo type. Sa Bacolod, ang tawag dyan, ano? Isul. Di ba? Alam mo, mga malalaki na kain, matitindi. Nakakain ako ng ano, dumi ng bata. Oo. Dumi ng bata. Kasi nung bata ako, may kapatid akong bata. Eh, ang nanay ko nagbigay sa amin ng chocolate. Akala ko nahulog yung chocolate. Kinain ko. Yun pala. Dumi pala ng kapatid ko. Pasintabi po sa mga kumakain. But we listen, but we don't judge. Ano nga ba ang dahilan? Bakit ginagawa ni Boy Tibay ang ganitong klaseng content? Hirap ng buhay sa Samar, mga idol. Pag wala kang kupras, wala ka dong hanap buhay. Kaya naisipan ko na lang, mga idol, na mag-vlog. Baka sakali lang ako. Dahil sa kahirapan, may ilan talaga naiisip na kumapit na rin sa patalim. Pero tandaan mga kapuso, mas importante pa rin ang ating kaligtasan kumpara sa views at kasikatan. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral. Dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.